Isang lalaki ang nahulog sa longboard at nabagok ang ulo sa simento. Kung wala siyang helmet, patay ito, sigurado. Ang lakas ng tama ng ulo sa batok pa, medyo deadly dyan sa lugar na yan. Pag nabagok yung ulo natin, pwede siya magkaroon ng penetrating injury or pwede tayong magkaroon ng pamumuo ng dugo sa loob ng skull natin. Pwedeng makomatos yung pasyente. Ang ilang pa mga lalaki, caught on cam din ang pagsemplang. Ang aktibidad na mukhang masaya. Delikado nga ba? Ano ang pinakamalalang aksidente na nangyari sa buong buhay mo? Yung na-aksidente ako sa motor. Sa motor? Yung tama ko. Pati, naku, dalapnos ano? 10 stapler yan. Ang laki oh, yan oh. 1 month ako nitong nakasakay. Alam mo ba, ang katawan natin nagpo-produce ng 25 million bagong cells kada segundo. Yung cell renewal, importante yan sa healing natin. Dami mo malang, Kuya Kim! Longboarding ang tawag sa aktibidad ng mga lalaki sa video. Isa itong sport na ginagamit sa downhill racing, cruising at freestyle tricks. Kumpara sa skateboarding, mas malapad at mahaba ang gulong ng longboard na nagbibigay ng mahusay na stability at control, lalo na sa mabilis na pagtakbo at matatarik na daan. Nagsimula ang longboarding noong 1950 sa Hawaii and California, USA. Gumawa sila ng mas mahabang skateboard na tinatawag na sidewalk surfboards para makuha ang pakiramdam ng surfing habang nasa kalye. Hanggang sa umunlad ng longboarding bilang isang hiwalay na sport na may iba't ibang estilo tulad ng downhill racing, cruising at freestyle. Balikan naman natin ang lalaki na nabagok ang ulo. Mula sa Dumaguete, Negros Oriental. Nakilala namin ang 27 anyos na si Kimoy. Nung sa video na yon, nag-start po ako sa starting line. Pumadyak po ako ng malakas. Doon sa liko, nag-overspeed ako. Hindi nakaposisyon yung paa ko at yun na yun. Yung pag-impact, medyo nahihilo po ako. Kinakabahan ako doon. Agad naman daw siyang nilapitan ng kanyang mga kasamahan para tulungan. Ang mga safety gear na suot natin dapat hindi yung pwede na. Siguraduhin heavy duty ang mga ito dahil kapag tayo na-aksidente, pwedeng ito pa ang sasalba sa atin. Kapag nabagok yung ulo, meron tayong mga pinagmamasdan. Number 1, nawalan ba ng malay yung pasyente? Number 2, meron ba siyang amnesia? Number 3, disoriented ba siya? Hindi niya alam kung nasaan siya, anong ginagawa niya. Number 4, nasusuka ba yung pasyente? And number 5, pag may mga bali tayo ng mga buto. Ang mga bagay na ito hindi naman daw ininda ni Kimoy. May umaga, binalikan niya ang lugar kung saan nakuna ng video. Dito ako sa Mimplang. Buti nga naka-helmet kaya kung sumubok kayo maglaro ng skate or downhill, mas prepare po talaga yung full face para din sa mukha. At dahil nandito rin lang, susubukan daw niyang i-conquer ang daan na ito. Sports injury, marami tayong nakikita. It can be as mild as yung mga ankle sprain or tapilok. It can be a tendon strain, yung mga muscles na napunit. Or it can be as bad as mga head injury, spinal cord injury, or fractures. And if it is the case, dapat magpa-check up po tayo sa mga doktor. Pag nakita natin na nagdurugo yung sugat or hindi pumipigil yung pagdurugo, pwede natin lagyan ng pressure. Kahit tela or damit, lagyan muna ng pressure. Kapag hindi naman nagdurugo masyado yung part na yon, pwede po tayo mag-wash with soap and water. Don't forget the tetanus shot. Sa anumang uri ng sport o hobby, nariyan ang posibilidad na tayo'y maaksidente. Kaya naman doble ingat para ang buhay mas maging mahaba at hindi maging pamulusok pababa.
Dami mong alam, Kuya Kim.